Si Dr. Jose Rizal, ang alagad ng karunungan, ang manggagamot ng katawan at kaluluwa, ang guro ng kabataan, at ang martir na hindi tumakas sa kapalaran. Ngayon, ating muling buksan ang pahina ng kanyang buhay sa isang bayang tahimik ngunit siksik sa kasaysayan, ang Bayang Dapitan. Sa lugar na ito, masisilayan natin hindi lamang ang bayani, kundi ang taong may puso, may damdamin at may panindigan. Ito ang kwento ng kanyang pagkatapon, ngunit higit pa roon, ito ang kwento ng kanyang tagumpay sa katahimikan. Tandaan nyo, ang pagkakatapon ni Rizal sa Dapitan ay isa sa pinakamabuluhang bahagi ng kanyang buhay. Hindi ito parusa lang, kundi panahon ng paglilingkod, pagtuturo at pagmamahal. Sana makita natin yung mismo. Ang hirap naman itindigin. Meron akong libro dito, pero parang luma na. Tingnan kaya natin to. Ano to? Ang liwanag. Hindi ko alam. Parang hinihigop tayo ng libro. Nasaan tayo? Parang nandito tayo sa nakaraan. Tama. Parang nandito tayo sa panahon ni Dr. Jose Rizal. Oo nga. Tignan natin. Noong Hulyo 8, 1872, isang desisyong bumago sa kasaysayan ng isang bayani. Si Rizal ba yan? Ay, parang nandito tayo sa nakaraan. Sa utos ng gobyerno ng Espanya, ikaw, Jose Rizal, ay ipinatapon dito sa Dapitan. Walang armas, walang koneksyon, walang sulat. Kung ito'y kabayaran ng katotohanan, tatanggapin ko ng may tapang. Tingnan natin kung makakagawa ka pa ng revolusyon dito sa liblib na bayang ito. Hindi armas ang sandata ng pagbabago, kundi ang isip at puso. Sa utos ng pamalaang kolonyal, si Rizal ay ipinatapon sa isang liblib na puok ng Mindanao, ang Dapitan. Muling nagtagpo ang landas ni Rizal at Padre Francisco Sanchez, isang paring Hisueta. Jose, hindi ko akalain na ganito pala kalayo ang pupuntahan mo. Ngunit alam ko kung saan ka dadalhin ng tadhana, magtatanim ka ng kaalaman. Padre, dapitan man ito. Kaya kong magtayo ng paaralan kahit sa lilim ng puno. Balita ko ay marami kang tinutulungan, Jose. May mga pasyente, mga batang tinuturuan. Kailangan nila ng pag-asa, Padre. At habang may panahon ako dito, gagawin ko ang lahat ng kaya ko. Alam mo namang hindi lahat ng praile ay tutul sa iyong adhikain. Handa akong tumulong. Kung ganun, magsimula tayo bukas. Ipapakilala ko sa iyo ang mga batang may pangarap. Dito nakita ni Padre Sanchez na sa kabila ng akusasyon ng ereheya, si Rizal ay may panindigan at katarungan. Sa lilim ng isang puno, nagturo si Rizal. Ang kanyang paaralan, walang silid, walang mesa, ngunit punong-puno ng diwa. Ito ang A ay para sa araw, liwanag sa isip. Ito ang B para sa bayan, ating mahalin. Maestro, turuan niyo po ako magsulat ng pangalan ko. Halika, isulat mo rito sa lupa. Isa-isa lang, huwag magmadali. Dito, tinuruan niya ang mga kabataang Dapitenyo ng agham, matematika, wikang Espanyol at ang tunay na pagmamahal sa bayan. Ako po muna, maestro. Isa lang ang mauuna, pero lahat kayo matututo. Walang iiwan. Para kay Rizal, ang edukasyon ay hindi pribilehiyo ng mayayaman,
kundi karapatang dapat ipaglaban ng mamamayan. Hindi lamang siya isang guro, siya rin ay manggagamot. Sa bawat lagnat, sa bawat kirot, sa bawat luha ng mga may sakit, naroon si Rizal. Ginamit niya ang kaalamang nakuha mula sa Europa upang pagalingin ang mga may sakit. Walang bayad, walang hinihintay na kapalit. Ang tanging layunin lamang ay magpagaling at makatulong sa kapwa. Salamat po, Doktor. Wala na pong ibang tumulong sa akin. Ang pagiging manggagamot ay hindi hanap buhay. Ito ay isang panata. Tingnan mo si Rizal. Hindi lang siya isang guro o arkitekto. Isa rin siyang doktor. Nakakahiya naman. Ako nga nagre-reklamo sa maikling isilang. Dumating sa dapitan si Josephine Bracken, kasama ang kanyang ama-amahan, si Mr. George Toffer. Hindi naging madali ang pagtanggap ni Mr. Toffer kay Rizal, ngunit sa bawat araw ng pagkagamot at sa bawat payapang pakikipag-usap, unti-unting lumambot ang puso ng matandang Amerikano. Magandang hapon, Senyorita Bracken. Ang mga bulaklak ngayon ay tila mas migla dahil siguro nandyan ka. Dr. Rizal, napakabulero niyo pa talaga. Pero salamat. Ang hardin ay tila'y kanlungan ng katahimikan dito sa dapitan. At ikaw ang naging hardin sa puso kong matagal nang naging tuyot. Sa gitna ng aking pagkakabilanggo sa katahimikan, dumating ka. Naririnig ko ang mga papuri mo sa anak-anakan ko. Huwag mo sanang pasahin ang kanyang damdamin. Mr. Toffer, hindi po ako nagbibiro. Si Josephine ang nagbigay liwanag ng mga gabi kong malungkot. At kung papayagan niyo, nais ko siyang makasama, hindi lang bilang kasama, kundi bilang kabiyak. Jose, hindi ko rin nakalaing mamahalin kita sa isang lugar na tulad nito, sa dapitan, sa pagitan ng pakikibaka at pag-asa na tagpuan ko ang pag-ibig. Kung tunay ang iyong hangarin, alagaan mo siya. Siya na lang ang natitira sa akin. Pangako ko po, kahit mundo'y laban sa amin, hindi ako tatalikod sa kanya. Grabe, totoo pa rin sinasabi ng kasaysayan. Pero iba pa rin kapag ito nasaksiyan natin. Tama, ngayon ko lang siya nakita, hindi isang bayani, kundi isang umiibig rin. Anak, huwag mong alalahanin kami. Ang mahalaga ay ligtas ka. Patuloy kang maglingkod sa bayan, kahit malayo ka sa amin. Nasa dasal ka naming lahat. Isang araw, nakatanggap si Rizal ng liham mula sa kanyang ina. Isang liham na puno ng pangungulila, ng alaala at ng pag-asa. Habang binabasa niya ang bawat linya, tila bumalik ang kanyang damdaming anak. May utos mula sa Maynila. Hindi ka na maaaring magsulat ng liham sa labas ng lalawigan. Inaalisan niyo na ako ng karapatan makipag-ugnayan sa aking pamilya? Batas ng kolonyalismo, hindi ko batas. Hindi man ako makakarating sa kanila. Ang aking mga gawa ay makakarating sa puso ng bayan. Noong Hulyo 1896, nilisan niya ang baybaying naging saksi ng kanyang katahimikan. Aalis ka na? Hindi ko maaaring talikuran ang katotohanan. At ako, iiwan mo rin ba? Hindi kita iiwan sa puso ko. Ngunit, kailangan kong sundin ang landas ko. Isang araw, babalik ka ba? Kung hindi ako babalik, ang alaala ng ating pagmamahalan ay mananatili sa dapitan.
Balik na tayo. Pero pakiramdam ko, naiwan ko ang puso ko sa dapitan. Ganon din ang pakiramdam ko. Hindi lang siya isang bayani, isa rin siyang guro, magagamot at anak ng bayan. Oh, tapos na kayo sa inyong proyekto? Miss, hindi lang po proyekto ang natapos namin. Naranasan din po namin ang dapitan. Mahusay, ang tunay na pag-aaral ay yung damang-dama sa puso.